Update sa di umano'y improper sale ng NFA rice at sa presyo ng baboy, ating alamin kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. ASEC, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya. Magandang tanghali po sa lahat na nakikinig at nanonood. ASEC, maraming issue ngayon sa Department of Agriculture, kaya masaya kami na nandito po kayo in person. Inaantabayanan rin ng media ang inyong mga sagot. Kaya unahin na po natin itong suspension order na ipinalabas ng Office of the Ombudsman sa mahigit 100 opisyal at tauhan ng National Food Authority kaugnay sa di umano'y improper sale ng NFA rice. Sir, ano po ang nangyari sa NFA at sa operasyon nito at ganito ang kinahinatnan? Ninya, itong 139 na officials, kasama rito yung 99 warehouse supervisors, 26 branch managers, 12 na regional managers, kasama of course ang ating NFA administrator at isang assistant administrator. Ipinatupad dito personal ang ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr. kahapon at immediately nakipagpulong din kami sa mga opisyal ng NFA para masigurado na mananatili yung serbisyo ng NFA bagamat merong ganitong karaming opisyal at tauhan ng NFA na sinuspinde ng Office of the Ombudsman. Kaya may tanong nga po mula sa ABS-CBN News Desk, paano raw gagana ang NFA kung 139 employees po ang suspended ngayon? Sa ngayon, merong 1,000 mahigit na empleyado at opisyal ang NFA mula sa central office. Kasama na rito yung mga field offices. At ang gagawin ng ating kalihim, Secretary Chu Laurel, dahilan na siya na ngayon ang pansamantalang uupong administrator ay yung mga next in rank, ang uupo ng mga regional managers at branch managers at yun namang mga warehouse supervisor ay magtatalaga na rin at nagkaroon na ng pagpupulong at ngayong darating na Miyerkules ay magsasagawa ng Emergency NFA Council meeting para masigurado na ang lahat ng ito ay in place at masigurado nga uli na tuloy-tuloy ang serbisyo pa rin ng NFA sa ating mga magsasaka, lalo na ngayon na nagsimula na yung harvest at nagsisimula na rin ang pamimili ng NFA sa ating mga magsasaka. So wala pong mga delays or magkakaproblema kasi mga supervisors, mga pinakamatataas po ng opisyal ang inyong sinuspinde at karamihan nga ay 99 out of the 139 are warehouse supervisors. So sino na po ang tatayo doon? Tama yun niya, bagamat ganito karami yung nasuspinde, ay meron namang enough na personnel pa ang NFA, yun ang sinisigurado natin para yung mga papalit ay magkaroon din ng kapangyarihan or authority para yung mga bodega natin, yung ating mga warehouses ay mananatili in operation sa pamimili sa ating mga magsasaka. Kasi anihan na ngayon gusto natin masigurado na tuloy-tuloy yung pagbili. Merong pondo na nilaan ngayong General Appropriations Act ng 2024 para mamili yung NFA ng mga tuyo at basampalay natin. At para po mas maunawaan, sir, ng ating mga kababayan, paano po ba ang tamang proseso ng pagbebenta ng rice buffer stock mula sa mga warehouse? Ninya, nung may pasa yung rice tarification law, ang natira na lang na function ng NFA ay yung tinatawag natin na buffer stocking para sa panahon ng kalamidad at disaster. At itong buffer stock na ito ay dapat bibilhin o kukuhanin ng ating National Food Authority sa mga lokal na magsasaka. So, inalis na sa NFA yung function niya na mag-import at inalis na rin yung function niya na directly magbenta sa mga retailers natin. So, yun yung pangunahing mandato ng National Food Authority at kinakailangan ay merong 15 to 30 days na stock na ang NFA, katumbas nito ay almost 350,000 metric tons na standby na buffer stock ng NFA para masigurado na nakahanda tayo anytime na magkakaroon ng kalamidad or disaster, may enough stocks ang NFA para sumuporta at mag-ayuda sa DSWD, sa OCD, NDRRMC at mga lokal na pamahalaan para makaresponde agad sa panahon ng kalamidad at disaster. So ito pong nangyaring pagbebenta, sir, hindi raw dumaan sa tamang bidding process?
Yun ang sinisilip ngayon ng mga panel of investigators natin. Meron din tayong internal audit na nagre-review, kasama na of course ang ombudsman para malaman kung ano itong mga naging problema ng NFA at matiyak na hindi na mauulit. Sinisiguro din ang ating kalihim na babalikan simula 2019, hindi lang itong transaction na nagawa noong simula noong November last year at na-consummate nitong January lamang. So babalikan po ng mga investigador yung mga nangyari hanggang 2019. As far back as 2019. As far back as 2019. So baka sabihin ng iba, naku, mas matagal pa. Parang matagal na raw nangyayari yan sa NFA. At ba't ngayon lang nabigyan ng atensyon? Itong mga pangyari nito ay kung nangyari man nung nakalipas, ngayon ang gusto talaga ng ating mahal na Pangulo ay masigurado na mawala yung mga ganitong problema. Sinasabi rin ng ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr., na hindi na ito mauulit at lahat ng necessary safeguards will be put in place. At lahat po ng may mapapatunayan na may problema ay haharap po sa batas. Finally, sir, para naman na mawala na yung mga sinasabi nilang mga kartel at mga mafia sa loob ng NFA. So may pananagutan din po ba yung mga rice traders na napagbentahan po ng NFA rice? Kasama yan sa magiging investigasyon niya kung mapapatunayan na merong pagkakamali rin or pagkakasala ay sigurado tayo na ang lahat ay mananagot sa ilalim ng ating batas. Sir, ano po ang masasabi ng DA sa isinusulong na investigasyon sa Senado tungkol sa isyong ito na improper sale ng NFA rice? Binanggit din ni Secretary Chu Laurel Jr. na open ang kagawaran at we will be cooperating sa lahat po ng institution na mag-iimbestiga po sa mga pangyayaring ito at nakahanda po ang Department of Agriculture at ang National Food Authority to cooperate in any investigation inside and outside of the Department of Agriculture. Alright. May tanong po mula sa ABS-CBN News Desk at kay Bernadette Reyes ng GMA News tungkol naman sa headline inflation that quickened to 3.4% while rice inflation further accelerated to 23.7%, likely to go up until August according to PSA. Sir, is this data alarming and what is the government doing to mitigate the impact of El Nino? Ninya, yan. Tama yon na tumaas yung inflation natin by 3.1 ngayong 3.4 ngayong February. At malaki actually ang contribution ng food inflation, 56.1%. Pero hindi naman po ito nakakaalarma dahil kung titingnan natin, i-analyze natin yung data, mababa yung base data noong inflation ng bigas nung nakalipas na taon, noong 2023. At babago yan by August at September. Ngayon, ang magandang datos natin, nagsisimula nang bumaba yung presyo ng bigas. Kung titingnan natin yung January, February, nasa 52-53 pesos ang prevailing price ng well-milled at regular milled rice. Pero nung huling bahagi ng February hanggang ngayon, ay nasa 50 peso 49-50 peso level na yung prevailing prices. Parehas ng local, well-milled at regular milled rice natin, pati na rin yung imported. At inaasahan din natin na lalo pa itong bababa dahil ngayong March, nagsimula na yung harvest natin ng palay at magpipik ito March, April at ina-expect natin na bababa pa lalo yung farm gate price ng palay, which in turn ay magdadrive ng pagbaba ng presyo ng bigas sa ating mga pamilya sa mga susunod na araw at linggo. Sir, magkano ba ang farm gate price ngayon? Sa ngayon, ng mga huling datos namin, nasa 25-26. Pero yung pagbili ng NFA para sa tuyong palay ay nasa 19 hanggang 23 pesos. So kung kunin natin yung average, say 22, normally ang rule of thumb, times 2 yan, yan dapat ang magiging presyo ng bigas sa pamilya. So, inaasahan natin na bababa pa yung presyo ng bigas sa mga susunod na araw dahil bababa nga yung farm gate price dahil marami na tayong aanihin ngayong buwan ng Marso at Abril. Despite yung mga nakikita natin na mga
pictures or videos po ng tugtuyot ng El Nino, yung epekto po ng El Nino sa ating mga magsasaka? Yung epekto naman ng El Nino, yung huling datos natin, yung in terms of area, about 6,000 or 7,000 hectares, that's only about 0.5% of the total area planted natin sa rice. So this is very small in terms of total rice area. And in terms of total production na inaasahan natin, medyo minimal din, about 0.11% ng total harvest na inaasahan natin. So hindi ganun kalaki yung epekto na inaasahan natin sa El Nino dahil yung pagdecay ng El Nino at saka yung period na mapaminsala yung El Nino, ito na rin yung panahon na nag-harvest na tayo ng palay. So yung timing ng worst effect ng El Nino ay hindi tumapat doon sa productive stage ng palay. So nandito siya ngayon sa harvest season. So hindi siya masyadong nakaapekto sa productivity ng ating palay. So inaasahan pa rin natin na maganda yung ating resulta ng production natin ng palay ngayong taon. Okay, that's good to know. Para maibsan yung mga worries po natin, iisip nila baka mamaya ang taas-taas na naman po ng presyo ng bigas. Okay, sa ibang usapin naman sir, may mga reports na posibleng tumaas naman ng presyo ng baboy o ng pork sa merkado. Ano po ang pangunahing dahilan nito base sa inyong monitoring? Ninya ngayon kasi nananatili pa rin yung African swine fever na nagdudulot ng problema sa ating swine industry. Inaasahan naman natin, inanunsyo ng ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr., na posible na ngayong taon ay magkaroon na tayo ng bakuna. Yung United States of America at ang bansang Vietnam ay magsasubmit na ng application sa FDA para sa bakuna rito sa ASF at inaasahan natin hopefully within itong katapusan ng taon at hanggang early 2025 ay meron na tayong effective na vaccine against ASF. Inaasahan din natin because of ASF, nagkakaroon pa rin ng konting problema sa movement ng mga baboy sa buong bansa. Pero ito naman ay nai-resolve na doon sa pagpupulong ng ating livestock program, katuwang yung mga lokal na pamahalaan at industry stakeholders. So inaasahan natin na magkakaroon na rin ng pagluwag sa presyo ng baboy. Lalo na ngayon na kung makikita natin yung datos ng PSA ay naging maganda rin ang production ng ating baboy at nagsisimula ng makabangon bagamat nandito pa rin yung threat ng African swine fever ninyo. So pati po yung mga local livestock natin, hindi lang imported, so lahat po affected nitong African swine fever. And hanggang kailan po kaya magtatagal ito at kailan kaya matatapos na mabakunahan lahat ng mga poultry natin? Hanggat wala tayong bakuna ninya dito sa ASF ay mananatili pa rin ito na problema. So yun nga, pinapanalangin natin na hopefully within the year ay makapasa na yung dalawa na nag-a-apply para dito sa ASF vaccine para masimulan na natin yung nationwide na vaccination program natin. Parang sa COVID vaccine rin pala yan, ano, sir? Kailangan ma-approve muna. Maraming dinadaan ng proseso yung ating vaccine dahil alam natin na pwede itong tumawid sa tao. Kaya nag-a-approve nito yung Food and Drug Administration natin. Sir, pala lang po sa mga magsasaka siguro nag-aalaga ng mga pork or yung baboy, ano ba yung mga sintomas pag meron silang ASF? Itong ASF talagang mataas ang mortality nito, almost 100%. Kadalasan ito mataas yung lagnat, more than 45 degrees centigrade. Tapos maraming bristles or maraming, anong tawag doon, yung pula. Pula. Okay, spots? Spots, red spots sa baboy at talagang mataas na mataas yung lagnat. At pag nagkaroon ng ASF, talagang halos yung buong farm matadamay at yun nga 100% ang mortality. Napakadelikado nitong ASF at ito ay pwedeng matransmit kunwari sa damit lamang o yung sa mga karne na hindi naluto masyado, sa longganisa, sa bacon, pwedeng ano yan, mapunta. Kinakailangan kasi ano to very persistent itong virus ng ASF, talagang matibay. Kaya matindi ang naging pinsala nito sa ating swine industry. Pero pag nakain po ito ng tao, let's say niluto naman niya yung naging longganisa, finry niya,
for example? Pag naluto niya yung karning baboy na maayos, ay namamatay na naman yung virus. So hindi na to nakakahawa pa sa tao. Pero ang rule natin sa food safety ay hindi natin pinapakain yung mga baboy na naapektuhan ng ASF. Dapat yun ay i-discard properly, binabaon sa lupa or sinusurog. Hindi natin pwedeng ipakain yung mga baboy na tinamaan ng ASF. Alright. Sir, kumusta naman po ang presyo ng baboy sa Visayas at Mindanao? Posible din po bang tumaas ito sa mga lugar na yan? As I've said earlier, nandyan pa rin nga yung problema natin sa ASF. Yung mga movement protocols natin, yung nagiging issue, lalo na sa Visayas at Mindanao. At yun nga, napag-usapan ito doon sa huling pagpupulong ng National Livestock Program na pinangunahan ni Yusek D. Visabiliano, katuwang yung mga industry stakeholders at saka yung mga lokal na pamahalaan para ma-resolve na itong ilang issue sa movement protocols natin. At hopefully ay magsisimula na rin na bumaba yung presyo sa Visayas at Mindanao. Okay, bilang panghuli na lang po, baka meron kayong mensahe sa ating mga kababayan mula po sa Department of Agriculture ngayon? Makakaasa po kayo ng patuloy na serbisyo ng ating pong National Food Authority at ng buong kagawaran ng pagsasakat. Ang ating pong kalihim Secretary Chu Laurel Jr. ay on top of all the things po sa kagawaran at patuloy po ang serbisyo mula po kay Secretary hanggang sa lahat po ng kagawaran ng Department of Agriculture. Maraming salamat po at magandang tanghali. And sir, bago ako magpasalamat sa inyo, I'd like to welcome you in advance. Dito po sa Bagong Pilipinas ngayon, mapapanood nyo na po siya every week dito po sa ating programa para makuha natin agad-agad yung mga updates mula sa Department of Agriculture. Thank you, sir, for your time. Maraming salamat niya at muli po magandang tanghali. Mabuhay. Assistant Secretary Arnel de Mesa ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.